Naku po, biglang nagwala, nagalit itong si Congressman Richard Gomez. Aba, ay nanuntok ho. Ay matindi ho ito. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto at mainit-init pa ang ibabahagi ko sa inyo. Usapang Richard Gomez muna tayo. Congressman Richard Gomez. Nakunan nun ng video, huli sakto, na nanuntok, na napako sa ulo. May yung isa ho ay ulo ang tama nung kanyang sinuntok eh. Huling-huli ho siya, mga kaibigan. At pinagtulungan ho siya ng taong bayan din biglang kinuyog. Namaya ho ay bibigyan po natin ng linaw yan kung paano siya kinuyog at pinagtulong-tulungan itong si Congressman Richard Gomez. Huwag po kayong alis, isang like muna sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Eto, at padaanan natin ang kaunti ho ito dahil ito ang mainit na usapin. Saka natin muna talakayan itong about dito sa mga kukunin at arestuing ikukulong. Dahil balita ko ho, merong arrest warrant eh. Ay, saka po natin, saka natin talakayan yan. Dito muna tayo sa ginawa ni Congressman Richard Gomez na panununtok. At saan lugar po ito nangyari, mga kaibigan? Ibabagi ko po sa inyo ang complete details, mga mahal kong taga-subaybay. Shoutout po sa lahat. Heto ho. At ibabahagi ko po sa inyo. Heto. Desidido raw ho si Gakuma, nasampahan kayo ng reklamo kong Gomez. Ano po ang take okay on lang, this? okay lang sa akin. But this is right to file a complaint. Walang problema. Because ako, ayaw po sa file a complaint. Abay, galit na galit ho. Kung kita nyo sa tono ng pananalita ni Congressman Gomez, ay mataas ang boses. Talagang, ito pa. Emotionally hurting my athlete. Atleta namin yan eh. Pinuruan namin eh. You know, we spent money para gumaling yung atleta namin. Tapos mapasukin ng gano'n. Hindi nila palalawin. Wala kasi silang ganun class experience. Kaya di sila marunong mag-decision. Ito. Tayo pa oh. Naging naman yan. Sandali lang ho. Balikan ko lamang po. Sabi nyo nga po kaya kayo naggalit na kini-question nyo yung desisyon nila na number 1 fencer hindi pinalaro. Ang pinalaro ay yung number 4. Pero nagkaroon po kayo ng konfrontasyon. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Kasi ang sinasabi po niya sa sulat ay inireklamo po kayo ng pag-atake umano sa kanya sa kasagsagan ng fencing competition noong December 16. December 16 po nangyari, mga kaibigan. Pakinggan pong mabuti kung ano ang punot dahilan nito. Ito, It happened the other day. The other day. December 16, talagang lumapit sa akin eh. Nakatayo lang ako eh. Opo. Lumapit na sa akin. Pero nung lumapit na sa akin, ay pagkamit sa akin, sabi ko, bakit gano'n ang decision na ginawa ninyo? That's how it said. Ang sinasabi po niya, kung imbis daw po nakausapin, ay sinugod, tinapakan sa paa, pinilipit daw niyo ho ang hinlalaki niya at binatukan. At mayroon po kaming video, may lumabas po na video na batukan nga po siya. Kayo po ba yung nasa video na yon? Hindi ko nakita yung video eh. Pero meron talaga kami ng confrontation habang nag-uusap kami. Because I was so mad, you know, when the country is fighting for a medal. Sandali lang, maliwanag naman po dito sa ulat na sinasabi ni Cheryl Cosin na nagkaroon po ng tinapakan, nanuntok at kitang-kit. Napanood ko rin yung video, inano niya sa ulo. At mayroong pananapak, ang sabi sa balita ho na ito. Medyo chapi-chapi ho yung boses ni Congressman Richard Gomez. At hito't may ibabahagi pa rin po ako sa inyo. Pasensya na po dun sa audio. Parang hindi masyadong maintindihan. Kaya't magbibigay po ako sa inyo ng ibang ebidensya. Katunayan, mga kaibigan, dito sa nangyaring pananakit nitong si Congressman Richard Gomez. Ito, nandiyan po, buhat sa News 5. Ipa-plus ko sa screen. Bastos
Sabi bastos. Ang tinatawag na bastos ay itong si Congressman Richard Gomez. Ito ang tinatawag ni Leyte 4th District Representative Philippine Fencing Association. Pagpalit kay National Athletic Darasabal Individual. Saan na ba yun? Ay sandali lang. Ito. Very sorry. Kasi yung isa ay medyo mahaba eh. Ito medyo maikli. Nanugod at nambatok. Nandyan po. Kasi yung audio ni Richard Gomez doon sa interview, medyo chapi-chapi para mas malinaw. Nanugod at nambatok. Inireklamo ng presidente ng Philippine Fencing Association na si Rene Gacuma ang pananakit umano sa kanya ni Leyte Representative Richard Gomez sa kasagsagan ng kompetisyon sa 2025 SEA Games sa Thailand. Maliwanag ko, naganap po ang pananakit dito po kay Rene Gacuma ay diyan po sa kompetisyon sa SEA Games Thailand. Base sa sulat ni Gacuma kay Philippine Chief Dimission Dr. Raul Canlas, idinitalye niya kung paano siya inonsulto at binatukan umano ni Gomez noong kasagsagan ng fencing competition noong December 16. Nagugat ang konfrontasyon nila nang magalit umano ang mambabatas dahil hindi siya agad na abisuan ng palitan ang isang fencer na nagkaproblema sa requirements. Nasa Thailand din si Gomez matapos manalo ng silver medal sa sporting clay event bilang director din ng PFA. Sinubukan po. Ito ha. Nasa na yun? Richard Gomez, nandiyan po, nanakit umano ng opisyal ng Philippine Fencing Association. Yan pong nasa litrato na yan, nasa larawang katabi ni Congressman Richard Gomez ay ang sinaktan na nakita po sa video. Bagamat po ang lahat po na nangyayari ay may kalaki po na kabi-kabilang kwento. Mayroon pong kanya-kanilang kwento kung bakit po nanakit. But ang gusto ko lang ipunto dito, ang pinuntahan ho, Congressman Richard Gomez, congratulations sa iyo dahil nag-uwi ka ng medalya. Karangalan po ng ating bansa yan, but alalahanin mo, Congressman Gomez, hindi boxing ang pinuntahan mo diyan sa Thailand, sa SEA Games, bagkus isang sports. Ay alam ko naman, ay malawak ang iyong pangunawa dahil sa karinga malawak ang karanasan sa politiko. At ikaw isang artista, inahangang artista, dapat naman kung may diferensya na kaunti, hindi na pinalaki, unang-una dapat sagrado ang sports na yan na may katawagang sports. Saan pumapasok dyan yung sports? Athletic. Na kaunting diferensya lang, ikaw ay mambabatok at mananakit at may nasabi pa nga dyan na tinapakan mo ang paa nitong nasabing biktima mo. Yun ay aking public opinion ho. Sports, athletic. Dapat nandiyan yung malawak na pangunawa, walang sakitan. Kung may problema sa kabila, dapat hindi dumaan sa ganyan. Hindi na dapat dumaan sa sakitan, mayroon namang dapat pagkakaunawan at masusulbihan. Ilan po ang gusto kong ipunto. Muli po, hindi boxing ang pinuntahan mo diyan sa SEA Games sa Thailand. Yan po ay isang paliksahan bilang athletic na disiplinado. Kung boxing man yan, mayroon ding referee na disiplinado din. Bakit nangyari yan? Yun po ang isang malaking tanong. Kulang ba sa disiplina? Di ba pag atletika, disiplinado ka, mahaba ang pangunawa. Ibigyan po natin ng part 2 mga kaibigan. Nasabi po natin na ito ay kinuyog at pinagtulong-tulungan sa pamagitan po ng public opinion. Dahil marami ho ang nambabas kay Richard Gomez ngayon dahil dapat hindi raw niya ginawa yon bilang isang atleta. Salay ko sa video nito. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpak.